53 days out of 180 instructional days daw po sa isang taon ang nawawala po sa ating mga estudyante. 1/4 na po yun ng kabuuan ng school days. Eto na, nasa linya po ngayon ang Executive Director ng EDCOM2, si Sir Carol Markey. Good morning po, Sir Carol. Ay, maganda at maulang na umaga po, DJ Chacha and Manong Ted at sa lahat ng nakikinig sa atin. Oo, morning. good morning, sir. Thank you for being on the show. Sir, siguro ito muna yung pag-usapan natin. Ang binabanggit nyo po, halos 53 days ang nawawala po sa 180 instructional days sa mga kabataan. Anong taon po ito, yung inilabas nyo pong report? Opo, 2023 yan to 2024. Klaruhin ko lang na yung datos na po na yan, kasama po dyan yung mga ibang local holidays, kasama yung ibang mga activities sa school na hindi related sa work, sa pag-aaral nila. Pero bulk talaga dyan ay typhoon or heat index related suspension. Oo, ano po ulit yung binanggit nyo? Dapat po ay yung dulo? Opo, yung pinakamarami dyan, sa 53 days na yan, 32 days ay dahil sa school closures, dahil sa calamities, dahil sa bagyo, Oo. dahil sa heat index. Yung iba po dyan, mga local holidays, areas na may conflict, etc. Oo, at dahil nga po dito, ang inyo pong gustong mangyari, mas maging granular or localized daw po yung class suspension para lang mas maintindihan po ng mga magulang. Pag sinabi natin granular, in practical terms, ano po ibig sabihin nito? Kasi minsan po tayo, di ba, may mga panahon na nationwide yung suspension. Pero sa ibang probinsya, mas malala yung pag-ulan kumpara sa iba. Or nung panahon na yon, mainit nga talaga, pero yung heat naman iba-iba per area. So, kaysa blanket, suspension for all, pwedeng municipality level yung suspensions or minsan pa nga pwedeng school level suspension. Kasi minsan kahit maulan, may mga paaralan naman na mas ligtas, tapos yung ibang lugar talagang bahang-baha, kahit na walang suspension, kailangan mag-suspend. So, we're saying na dapat medyo mas may opportunity tayo to proceed or to stop classes when necessary, depending on the context of the school. Sa ngayon po kasi ang announcement, nanggagaling po yan sa mga mayors natin. Hindi po ba yan yung inaantabayanan din ng mga kapatid natin? Opo. Ano pong gusto nyo mangyari? Mas maliit na level pa sa school principal na mismo ng office ng mga public schools? Paano po? Minsan po ang DILG, di ba, nagsususpend din. Minsan ang governors nagsususpend din. So, yung sinasabi natin, mainam na po itong level ng mayor kasi talagang mas malapit na yan sa ground, sa katotohanan ng mga schools. Pero minsan, pwede din siguro na yung school meron ding discretion. Okay, oo. Kasi actually, ang pinakahuli dito, Director and Cha, yung Malacanang mismo nagsususpend, Yes, diba, oo. national. Opo, minsan, opo. Tapos sabi ni Director, minsan naman DILG. Yes. Minsan naman Mayor, governor. oo. Okay, and then governor, no, mismo at saka gobernador. Sinasabi niya specific nga sana, no? Mayor and school principals. O kaya yung talagang nando doon sa ground. So sir, Opo. kasi ngayon sa totoo lang din po, naguguluhan din po ang marami pati mga magulang yung pong panuntunan ng DepEd sa suspension. Kasi dati-rati po nung kapanahunan po namin, dati ho, signal number 1, 2, and 3, di ba? Basic lang po yun. Opo, tayo Opo. din. Opo, kami rin po. Okay. Pag signal number 2, alam mo nang suspended, di ba po? Opo. Kapag signal number 1, may pasok pa yung high school tsaka college Yes, Oo, opo, yes, sir. opo. Okay, sige. So ngayon po, medyo siguro sa climate change, komplikado. Kayo po sa EDCOM, paano po yan ilalathala sa mga issuance kaya? Paano kaya? Opo, yung sinasabi nga po namin, kasi hindi ba po nakita nyo nung nagsuspend tayo dahil sa heat index, talagang nangapa tayo kasi bago yun, ngayon lang nangyari. Nung mga estudyante po tayo, wala pong ganun. So ang sinasabi po namin, panahon na naamyendahan yung Executive Order 66 kasi noong 2012 pa po yun Hindi pa nare-review ulit. Ang nakalagay lang po doon, tulad po ng naaalala natin, yung mga signal numbers. Pero ngayon po, may red, di ba? Madami nag-a-alert po sa phones natin. Red, orange rainfall. Dapat, automatic na rin, depende sa level. Kasi dapat, ngayon pa lang, pag-aralan na natin kasama ng DOST, ng Pag-asa, ano ba talaga yung mahalagang level na dapat hindi na unsafe. Unsafe na yung pag-aaral, pagpasok ng physical, dapat mag-move na tayo to online learning or modular or talagang canceled ang classes. Ang sinasabi po namin, gumawa tayo ng malinaw na batayan, may automatic suspension pag anong level ng rainfall. Pag red ba? Pag heat index ba ay 42 degrees, dapat ba automatic canceled na? Linawin na po natin yun kasi patuloy na nangyayari naman at sa loob ng isang school year, paulit-ulit na confused lahat ng magulang,
hindi sigurado talaga. Tapos nagtuturuan, hindi naman nagtuturuan, naghihintayan. Sino ba ang magko-call off, sino bang hindi? Whereas ngayon naman, kaya naman natin makipagtulungan na sa DOST, sa CVOX at sa Pag-asa, pag-usapan pag may sabog ng bulkan, pag meron tayong heat index, pag merong malakas na pag-ulan kahit walang bagyo, tapos pag may signal number, alin yung level na katumbas ng signal number 2 nung panahon po natin. Oo. Sir Carol, dito po sa proposal nyo, sino ang may final say? Kasi maganda yung sinasabi nyo eh. Kasi halimbawa sa isang barangay, sa Quezon, sa isang lugar, pwedeng dito sa area na to, maulan, sa kabilang side, pwedeng maaraw eh. So sinong may final say dito? Will it be the mayors, the school principal, at aalisin na po ba natin yung halimbawa yung pag-aanunsyo ng DILG at ng Malacanang, even the national government, kung iiwan na po natin ito sa mga local government officials natin? Paano po? Opo. Ongoing po yung interagency discussion, tapos kasama po namin dyan ang DepEd, ang DILG, ang DOST, ang TESDA at saka ang CHED. Kami po ang aming sinusulong sana kung kayang mayor level, sa mayor po sana. Pero kung may ability din sana for schools, as long as they can justify na safe naman yung mga mag-aaral nila at kaya nilang siguruhin yung kaligtasan ng mga estudyante at ng mga guro. Oo. Kaya lang if we leave it to the school principals, kailangan super proactive ang mga school principals natin yan in, 'di ba? In talagang monitoring yung weather update natin or weather system po natin. Yes po, pero ang sinasabi po namin, syempre yung default pa rin natin is mayor level. Pero ang sinasabi din natin, pag nag-suspend po sana si mayor, ang basehan nito ay talagang scientific evidence, may guidance talaga from Pag-asa, from the correct government agency, tapos may consultations with the schools. Kasi minsan nagugulat din yung mga schools na biglang suspended, hindi nila alam. So dapat mas malino yung coordination mechanisms po natin. Tapos ang sinasabi din po namin, dapat meron tayong timed. Kasi alam niyo po minsan ang hirap kung nangangapa din yung mga magulang, may pasok ba, wala. Dapat po malinaw, pag alas 4 ng umaga, dapat alam na kung suspended yung morning class. 10 p.m. the night before, kung suspended yung whole day. Para po alam nating lahat, kailan ba tayo mag-aantay. Pag lumagpas na ng oras na dyan, ang assumption natin, meron na. Or any last minute calls, pag wala pa rin announcement, pwede nang magsabi yung principal. Kasi ngayon po, hindi mo alam talaga kung anong oras din lalabas yung announcement. Diba last week, mga pagkakataon na nakapasok na, tsaka lang nag-suspend. So, medyo malaki pong challenges ito, hindi lamang sa inconvenience sa mga magulang at mga anak, pero pati sa pagkatuto. Kasi nga po, napakahalaga yung pag-save ng instructional time. Kasi po kami sa Education Commission, yung pagkatuto ng bata, talagang mahalaga yan. Of course, safety comes first. Pero pag meron po naman tayong paraan para mapangalagaan yung pagkatuto ng mga bata at mapanatili ito sa isang araw, pinakamainam yun. So kung alam natin na suspended, magsususpend din pala ng alas 9, sana nagsuspend na tayo the night before para nag-move na to online or modular classes yung buong araw. Kaysa naubos sa pagpunta at pag-uwi, wala na, hindi na nakapag-aral din yung bata. Pagkatuto ng mga bata, ano ho ba ang panuntunan dapat po para sa recovery ng mga bata doon sa mga nawalang araw po ng pasok? Para hulang hindi sila mawalan kasi may mga ano yan, di ba? May mga assessment na nangyayari. Go ahead po, Director. Opo. Yun din po yung sinasabi namin. Kasi ngayon po sa DepEd, naglagay na po tayo ng 3-term calendar, hindi po ba? Yung 3-term calendar, dinisenyo na yan na may 5 days na buffer, assuming na may masususpend talagang classes. So ibig sabihin, siguro po naubos na natin yung 5 araw na yan, ano? Dito sa Metro Manila, sa Region 4A. So yung nasumobra pa, yung lumabi sa 5 araw, ang tanong po ngayon, ano ba yung nangyaring pagkatuto sa mga araw na suspended? At the start of the term, yung DepEd po, nagbigay ng mga learning packets sa bawat mag-aaral. Para pag nasuspend, may worksheet na siyang sasagutan sa bahay. Tapos ang ideal po dyan, pagbalik, i-check ng guro, ano yung mga lessons na hindi naiintindihan ng mga estudyante niya, yun yung i-make up natin. So kung pwede pong i-make up yan during the school day, pwedeng i-make up yan during Saturday pag kailangan talagang after school hours. Pero ang mahalaga po dyan, may assessment. Malinaw sa atin, natuto ba yung mga bata habang nasa bahay or may mga challenges pa rin sa ibang competencies. Doon po sa mga may challenge na mga competencies, yun po yung tututukan para maihabol. Kaya mahalaga po na nagmo-monitor tayo at nag-a-assess. Okay. Sir, ito hong mga nangyari na in the past, ano po, na kaninyo, ito hong informasyon na inyong ibinabahagi, yung nawalan po ng 53 days, no? Dahil po sa suspension of classes.
meron bang naging effect na ito na hindi maganda doon sa assessment natin sa ating mga learners po? No? So far, go ahead. Lumabas po nakaka-affect yan sa pagkatuto ng mga bata sa science, math, tsaka sa reading. Yung sinasabi ko nga po lagi, yung pag-aaral ng mga bata, magkakaiba din. So yung kinder to grade 3, talagang mahihirapan po yan pag suspended. Kasi yung pag-aaral ng literacy, kailangan po dyan, nakikita mong pagbigkas ng salita, naririnig ka din ng guro, nabibigyan ka ng feedback. So hindi po lahat ng tahanan kayang gawin yan at ipagpatuloy para sa mga anak nila. So yung kinder to grade 3, medyo precarious po yan. Kailangan sisiguruhin nating natututo yung batang magbasa. Pero pag nakakapagbasa na po siya, lalo na sa junior high school tsaka senior high school, mas independent na po ang mga learners natin. Basta may materyales, as long as sila nakakapagbasa ng mahusay, nakakaunawa, pwede po silang matutong mag-isa. Di po ba? Kasi magbabasa naman yan, gagawa ng activities, makakapag-aral. So magkaiba din po yung trato natin dyan sa mga bata at mas matatandang learners. Ngayon po may ginagawa kaming pag-aaral para sukatin talaga bawat suspension, anong mga lessons or ilang mga lessons ang talagang hindi nila matutunan. Yun po yung ginagawa namin pag-aaral ngayon na hopefully by mga November, lalabas na yung results based on the initial term. Opo. Napakainam po yan para talagang malaman po natin nga ang effect nito at we evolve dito po sa mga sitwasyon po ng panahon ngayon. Pero yun nga, at the end of the day, yung assessment sa bata, sa bawat taon. Mahalaga po talaga. Yes, sir. Opo. Okay. Mahalaga po talaga. Tsaka, ang sinasabi ko nga po, Manong Ted, last na, is that climate change is here to stay. Ang sabi nga po ng ating mga agencies, it is going to worsen and intensify pa. Yung init, yung bagyo. So, dapat po may kahandaan tayo. Alam natin kung ano yung kakayanan ng mga batang mag-aral mag-isa sa bahay at natitrain po natin silang maging independent learners. Pero tayo po bilang mga paaralan, bilang DepEd, bilang mga guro, dapat mag-innovate na tayo ng mga paraan para siguruhin na yung mga bata kayang matuto or yung pinakamahalagang lessons natututunan pa rin nila sa bahay. So siguro ito po yung mga pag-aaralan pa nating innovation at mga solusyon para sa mga susunod na taon. Oo. Sir Edcom, dun po sa 2020... Sir Edcom. Ay, sorry. Sir Carol, sorry. Para ako naulanan. Oo. Sir Carol, dun po sa binabanggit niyong data na 53 school days lost, saan pong regions or lugar po pinakamarami yan? Or kumbaga dehado talaga yung mga bata sa pagkatuto dahil dun sa class suspensions? Alam niyo po, yes, Luzon po, Luzon talaga. Region 1, 2, 3, CAR, 4A, 5, NCR, pinakamataas po. Tapos mas konti talaga sa Visayas and Mindanao. And you're saying... Ano po yun? Sige po, sir. Diretso lang po. Yeah, so pinakamataas po talaga Luzon. Tayo po yung pinaka-apektado ng mga bagyo tsaka lost learning days. Tapos idadagdag ko lang po, pinakamadami ding evacuation centers ng mga paaralan sa Calabarzon area. So yun po yung challenge natin kasi pag bumagyo, talagang tigil din yung pag-aaral. Yung mga schools na-convert pa to evacuation centers. So apektado pa ng mas matagal yung pagkatuto ng mga bata. Okay. Opo. Well, dito Bulacan. Yan, klarong-klaro. No? Yung laging lubog sa Pampanga. Lalo na Pampanga. Yes. Okay. Opo. O sige, so sir, kami po ay tatawag na sa DepEd para pagtulungan po natin ito pag-usapan kasi nga po napaka-importante po ng isyong ito. Definitely po dito sa isyong ito. Opo, dapat merong kumbaga ang gobyerno mismo seryosohin ito, one government approach po to address this problem po sa class suspension. Salamat po, sir. Definitely, kailangan po. Thank you, sir. Thank you po sa lahat. Salamat na marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.